Oh, halina kayo. Halina kayong lahat, kakain na tayo. Yan ang tawag ni Rodi sa kanyang mga magulang at kapatid para kumain ng hapunan. Ito'y pagkatapos niyang magluto at maghanda ng pagkain sa mesa. Rodi, anak, ang tigas talaga ng ulo mo. Sabi ko na baga sa'yo na babanggitin mo ang pangalan ng kahit sino sa atin dito sa loob ng bahay kung mag-aalok ka ng pagkain sa gabi. Ito ang wika ng nanay ni Rodi bilang pagpapaalala sa kanya. Mama naman, kailangan pa po ba yun? Alam nyo naman na kayo ang tinatawag ko kasi tayo lang naman ang nandito sa bahay. Yan ang sagot ni Rodi sa kanyang nanay. Nako anak, huwag na ngang matigas ang ulo. Dapat masanay ka nang magbanggit ng pangalan tuwing mag-aalok ka sa gabi nakakain. Kahit na tayo-tayo lang. Lalo pa't plano mong magbakasyon kina lolo at lola mo doon sa probinsya. Hindi ka doon pwedeng mag-alok ng kakain na hindi ka nagpapangalan ng tao. Kinakailangan talagang pangalanan mo ang kahit isa sa mga kasamahan mo sa bahay. Ikaw rin, papagalitan ka sigurado ng lolo at lola mo. Alam mo anak, kung hindi ka magbabanggit ng pangalan ng ni isa sa mga kasamahan natin sa bahay, lalong-lalo na sa probinsya, maging ang mga lamang lupa, baka maglapitan. Mahirap yun mapanganib. Yan ang pagpapatuloy ng nanay ni Rodi. Mama naman, bakit lalapit yung mga yan? Kumakain din po ba sila ng sabaw na maasim yung gaya ng paksiw? Parang imposible naman po yan mama. Yan ang natatawang pakikipaglokohan ni Rodi sa kanyang nanay. Alam mo yung lugar namin, probinsya, hindi katulad sa Manila. Bahala ka nga dyan kung ayaw mong makinig sa akin. Basta kung sakaling makaranas ka, huwag kang matatakot kasi lagot ka sa akin anak. Iyan ang babala ng nanay ni Rodi sa pagpapaalala sa kanya at patuloy na pangungumbinsi na kinakailangan ang pagbanggit ng pangalan kung merong tatawagin sa gabi. Sumapit ang semestral break, nagmamadali si Rodi sa kanyang paghahanda pauwi sa probinsya para magbakasyon sa kanyang lolo at lola. Araw ng Martes ang huling subject ng kanyang final exam sa college. Hindi siya nagsayang ng oras at araw, tumulak kaagad ito kinabukasan, araw ng Miyerkules. Ito'y para maging mahigit 2 linggo ang kanyang ipapanatili sa probinsya bago muli magbukas ang second semester sa college. Sabik na sabik si Rodi na makarating sa probinsya. Ito'y dahil matagal-tagal na rin kasing hindi siya nakauwi dito. Yung huling pagbabakasyon niya ay bata pa siya noon, kasama niya ang buo nilang pamilya. Tandang-tanda ni Rodi ang lugar ng kanyang mga lolo ngayong binata na siya. At iniisip niya rin na matutuwa at masosorpresa ang kanyang lolo at lola pagdating niya sa bahay ng mga ito. Hapon nang dumating sa bayan si Rodi, kailangan niya pang sumakay ng tricycle at pagkatapos ng tricycle, bababa muli siya para sa malayong lakaran pauwi na sa bahay ng kanyang lolo at lola. Puno na ang tricycle at tutulak na itong papunta sa barangay. Sumabit si Rodi sa tricycle, tamang-tama lang kasi ang biyahe ng tricycle papunta sa barangay, lahat ng mga lalaking pasahero ay kinakailangang nakasabit lang sa labas. Meron kasing lugar na dinadaanan na paahon. Kailangang itulak ng mga lalaking pasahero ang tricycle para makaakyat sa paahon na daan. Bago pa man umalis sa bayan ang tricycle, nakilala na si Rodi ng kanyang mga kasakay. Nagtanong kasi ang mga ito sa kanya, palibhasa hindi pamilyar ang mukha niya sa lugar na iyon. Nalaman niya na mga kamag-anak niya pala ang lahat na sakay sa tricycle. Lahat ito malapit at malayong kamag-anak. Noong sapitin na nila ang kahangganan ng biyahe ng tricycle, kailangan na ang paglalakad na malayo-layo.
Wala itong problema kay Rudy kasi marami siyang kasabay. Ang mabigat niyang daladalang bag ay ipinasakay sa pahila ng kalabaw na ang kanyang tiyahin mismo. Kaya sa kanilang paglalakad, tuwang-tuwa at naaaliw si Rudy. Hindi siya nahihirapan sa pagdadala ng kanyang mga bitbit na gamit at pasalubong. Malapit ng dumilim, naglalakad pa rin silang lahat. Nag-umpisa na ring maghunihan ang iba't ibang hayop na panggabi mula sa kakahuyan at kagubatan na nasa gilid ng kanilang dinadaanan. Ang ingay po pala rito tuwing gumagabi. Yan ang wika ni Rudy sa kanyang mga kasama. Sa kanyang tinuran, nagtawanan lahat kasi alam ng mga ito na mas maingay sa Manila sa dami ng sasakyan at sa dami ng tao. Sa pangamba ng mga kamag-anak ni Rudy na maligaw siya sa kanyang dadaanan papunta sa bahay ng kanyang lolo at lola, nagdesisyon ang mga ito na ipahatid si Rudy sa kanyang dalawang pinsan na lalaki. Ang kanyang mga tiyahin na mismo ang nag-utos sa mga ito. Sige na mga anak, ihatid nyo siya sa bahay ni Tio Teryong. Alam mo na, dayuhan siya dito sa lugar, baka paglaruan lang yan ng maligno. Iligaw siya at hindi makauwi. Ito ang wika ng tiyahin ni Rudy sa kanyang pag-uutos sa dalawang pinsan ni Rudy na ihatid siya. Ang bahay kasi ng lolo at lola ni Rudy, liliko sa isang daanan lang ng tao, hindi na kalsada. Ang layo nito humigit kumulang pa ng 100 metro at merong mga sangasangang daanan pa. Makahoy ang lugar, may parting madilim ang paligid. At gaya nga ng inaasahan, maluwalhati at ligtas na nakarating si Rudy sa bahay ng kanyang lolo at lola. Nasurpresa ang mga ito sa kanyang pagdating. Noong gabing pagdating ni Rudy, nakarating kaagad sa kanyang mga tiyuhin at mga pinsan ang kanyang pagdating buhat sa Manila. Kinabukasan, nagliwaliw kaagad si Rudy kasama ang kanyang mga pinsan sa lugar na dati nilang pinapasyalan noong mga bata pa sila. Sinuong nila ang kung saan-saang kasukalan. Pumunta sa ilog at lumangoy ang mga ito. Sinuyod ang kabayabasan. Tuwang-tuwa siya kasi malaking adventure na ito na maikikwento niya sa kanyang mga kaibigan pagbalik niya sa Manila. Sa Manila kasi walang ganitong lugar. Noong hapon na iyon, naging masaya ang unang araw ng pagbabakasyon ni Rudy. Kinabukasan, araw ng Biyernes, kung saan-saan muli nagsusuot si Rudy kasama ang kanyang mga pinsan. Masayang masaya ang mga ito, pilit na binabawi ang mga panahong hindi sila nagkasama. Semestral break kaya ang ilang pinsan ni Rudy na pumapasok rin sa college ay nakabakasyon. Meron siyang ibang pinsan na hindi na tumuloy sa pagkokolehyo. Kaya sa araw na ito, kumpleto ang magkakaibigan noong mga bata pa sila. Si Rudy ang nakatukang mag-ihaw ng mais na kanilang gagawing merienda sa gilid ng pataniman ng kanyang mga tiyuhin. Ang iba niyang pinsan, nasa may taniman naglilinis ng mga damo. Pagkatapos niyang mag-ihaw ng mais na kanilang merienda, halina kayo, kakain na tayo. Halina kayong lahat, kakain na, merienda time. Halina po kayong lahat. Ito muli ang sigaw ni Rudy na tinatawag ang mga pinsan niya na abalang-abala sa paglilinis ng mga damo sa pataniman. At gaya ng nakagawian ni Rudy, hindi na naman siya nagbabanggit ng pangalan. Rudy, sa susunod na magtatawag ka sa amin para kumain, magbanggit ka ng pangalan kahit sino man sa amin. Mahirap na kasi baka maglapitan ang mga maligno at iba pang mga elementong lupa. Ito ang babala ng pinsan ni Rudy na si Mindo. Oo nga pinsan, alam mo, nasa gitna tayo ng pataniman, makahoy, at nasa ilalim ka pa ng puno ng baliti. Pagsang-ayon rin ng iba pang pinsan ni Rudy na pinapayuhan siyang magbabanggit talaga ng pangalan. Nako naman mga insan, bakit? Kumakain din ba ng mais ang mga lamang lupa? Pambihira naman. Yan ang pabirong pambabara ni Rudy sa
kanyang mga pinsan. Nako pinsan, alalahanin mo, Biyernes ngayon, labasan ng mga lamang lupa. Iyan ang muling paalala sa kanya ni Mindo sa patuloy nitong pangungumbinsi na kinakailangan talagang magbanggit ng pangalan si Rody kung magtatawag ito. Lalong-lalo na sa gabi kung kakain at kung nasa gitna ng kasukalan. Nagpatuloy sa pagkain ng merenda ang magpipinsan. Sarap na sarap ang mga ito sa inihaw na mais ni Rody. Pero bago pa man sila matapos sa kanilang kinakaing merenda, bumuhos ang malakas na ulan na kanina pa nagbabadya. Tumakbo ang mga ito sa bahay kubo ni Mindo. Ito kasi ang pinakamalapit sa kanilang kinakapwestuhan na nasa gitna ng magkakatabing pataniman ng mga tiyuhin ni Rody. Malakas ang buhos ng ulan. Mahigit ng 2 oras pero hindi pa rin ito tumitila. Malapit nang gumabi. Nako, malapit nang dumilim, kailangan na nating umalis. Wala tayong ilaw, wala tayong flashlight. Maligo na lang tayo sa ulan. Alam nyo, kakaiba ang nararamdaman ko. Biyernes ngayon, kailangan nating makauwi bago pa lumalim ang dilim. Yan ang wika ni Mindo sa kanyang mga pinsan. Hindi na nga nag-aksaya pa ng oras, lumakad na ang magpipinsan, naglalakad silang magkakasunod sa daanan. Ang kanila kasing dinadaanan, hindi pwedeng magkakasabay sila kasi hindi ito kalsada. Si Tito Dapdap, bakit kaya papunta pa sa taniman ngayong gabi na? Ito ang pagtatakang wika ni Rody at maging ang ilang pinsan niya nang matanaw nila ang kanilang Tito Dapdap na kanilang masasalubong. Naku Rody, baka sinusundo ka na kasi alam niyang kasama ka namin. Gagabi na, hindi pa tayo nakakauwi. Yan ang wika ng isang pinsan ni Rody nang makita nila ang kanilang Tito Dapdap. Pagtapat sa kanila ng kanilang Tito Dapdap, Tito Dapdap, saan po kayo pupunta pag gabi na umuulan pa? Oo nga po tito, malapit nang dumilim. Ano po, samahan namin kayo? Ito ang wika at tanong ng magpipinsan sa kanilang Tito Dapdap. Laking pagtataka ng magpipinsan na hindi man lang ito tumingin sa kanila at ni hindi man lang nagsalita, hindi sumagot sa kanilang tanong. Ano kayang nangyari doon? Bakit ni hindi man lang kumibo, ni hindi man lang tumingin sa atin? Tanong ni Mindo. Oo nga, hindi kaya humihingi siya sa kanyang asawa ngayong gabi, tapos ang kondisyon ng kanyang asawa, kinakailangang may kunin muna siya at dalhin sa bahay ngayong gabi para paiskurin siya? Hindi kaya ganoon? Ito ang nagtatawa ng wika ng magpipinsan. Pero nang lingunin nila ang kanilang Tito Dapdap, hindi nila ito nakita. Oh, saan na nagsuot yun? Bakit biglang nawala? Yan ang tanungan ng magpipinsan. Nako, baka mayroong katagpo dyan sa biglang liko, kaya ayun, lumiko na, nasa likod na ng mga talahib. Hindi kaya? Yan ang tawanan ng magpipinsan. Nagpatuloy na sila sa kanilang paglalakad. Hindi na nila pinansin ang hindi nila pagkakakitang bigla sa kanilang Tito Dapdap. Nakauwi nga ang magpipinsan, katatapos lang na kumagat ng dilim. Dumaan ang mga ito sa bahay ng lolo at lola ni Rody para ihatid si Rody. Pero laking gulat ng mga ito nang ang kanilang Tito Dapdap ang nagbukas ng pinto. Tito, nandito ka? Yan ang magkakasabay na wika ng magpipinsan. Anong nakapagtataka doon? Dito ako nakatira. Kailan pa ba ako umalis dito sa bahay? Nakong mga bata to. Kung makapagtanong, akala mo naman galing ako ng Amerika. Yan ang wika ng Tito Dapdap nila bilang sagot sa magkakasabay na tanong ng magpipinsan. Hindi. Nasalubong ka kaya namin doon sa may puno ng malubago. Yan ang wika ni Rody na sinigundahan naman ng iba pang mga pinsan niya. Pero sa kabila ng wikang iyon ni Rody, hindi siya kumikibong natatawa.
Pumasok kasi sa isip ni Rodi na binibiro sila ng kanilang Tito Dapdap. Pagkatapos nilang magsalubong, nagmamadali itong lumisya ng daan pabalik at tumatakbo ito para unahan silang umuwi sa bahay na uuwian ni Rodi sa kanyang lolo at lola para gulatin silang lahat at takutin. Ganoon pa man, nagtataka rin ng kaunti si Rodi kasi walang bakas na pagkabasa sa katawan nito. Pero bigla muling pinawi ni Rodi ang kanyang pagtataka. Malay nga natin, nagpahid ng maigi sa kanyang katawan para hindi mahalata na galing siya sa labas. Sa kabila ng kababalaghang naranasan iyon ng magpipinsan, patuloy si Rodi sa kanyang makabagong paniniwala. Niloloko lang sila ng kanilang Tito Dapdap. Walang maligno, walang doppelganger, walang pangungupya ng anyo na nagaganap. Biyernes muli hapon bumuhos ang ulan. Hindi kalakasan pero matagal. Tumigil ito nang mag-aagaw na ang liwanag at dilim. Si Rodi gustong-gusto niya ang nagluluto gamit ang mga panggatong na tuyong kahoy. Para raw siyang nagkakamping at nagbo-bonfire. Siya na mismo ang nagkusang magluto ng kailang hapunan noong gabing iyon. Nilagang baboy tapos piniritong isda ang kanyang inihahanda para sa kanilang hapunan. Habang nagluluto, nakaharap sa lumalagablab na apoy sa kalan, umaawit-awit, kumakanta-kanta pa itong si Rodi. Palibhasa natutuwa siya sa kanyang pagluluto. Rodi, apo, huwag kang kakanta-kanta dyan sa harap ng apoy. Gabi, masama yan, umuulan. Baka merong makisindi sa'yo. Ito na naman ang saway ng kanyang lola. Lola naman, kung merong makikisindi, pasindihin. Tutal, ang dami ng apoy. Marami ang baga, malakas ang lagablab ng apoy. Iyan ang pakikipagbiroan ni Rodi sa kanyang lola. Ay naku talaga, ikaw na bata ka. Alam mo apo, palibhasa sa Manila ka nakatira, wala kang nakikita at wala kang nararanasang kababalaghan doon, dito sa nayon. Hala ka dyan, baka pag naranasan mo apo, matakot ka. Lagot ka sa akin pag nakita kong takot na takot ang aking apong matapang at hindi naniniwala. Yan ang wika sa kanya ng kanyang lola na nagbibiro pero nagpapaalala kay Rodi na huwag kakanta sa harap ng nagbabagang apoy kung gabi. O lola, relax lang po kayo dyan. Wala yang mga sinasabi mo. Ay naku talagang bata ka. Ano pa nga ba ang magagawa ko apo? Pasaway ka talaga. Sige na nga at babalik ako doon sa kubo. Tawagin mo na lang kami kung nakahanda na ang pagkain, yung masarap na niluluto mo apo. Yan ang wika sa kanya ng lola ni Rodi. Ay sige po lola, pag nakaluto na ang shift, tatawagin ko kayong lahat pag handa na ang ating hapunan. Nagpatuloy si Rodi sa kanyang pagluluto, sinisiguro niyang masarap ang lasa ng kanyang nilulutong ulam. Gamit ang mga sangkap na kinuha sa halamanan, tanglad, luya at kalamansi, naglagay rin siya ng sangkap na binili sa bayan. Tuwang-tuwa siya kasi ang bango ng amoy ng kanyang nilulutong ulam. Amoy pa lang, masarap na ito. Kuya Rodi, ang bango at ang sarap ng amoy ng niluluto mo. Yan ang wika sa kanya ng kanyang batang-batang pinsan na si Lito. Salamat Lito, hayaan mo. Pasasarapin ko talaga ang aking lutong ulam para ganahan kang kumain ngayong gabi. Sige na, doon ka na muna sa kubo, doon ka na muna kina lolo at lola. Pag handa na ang ating hapunan, tatawagin ko kayong lahat. Yan ang wika ni Rodi sa kanyang munting pinsan. Nang matapos sa pagluluto si Rodi, naglagay na siya ng kanin at ulam sa mesa, kasama na ang mga pinggan, kutsara at tinidor, baso at ang tubig. Para pagpasok ng kanyang tiyuhin, tiyahin at ang kanyang lolo, pati ang kanyang mga maliliit na pinsan, uupo na lang ang mga ito at
mag-i-enjoy sa hapunan na kanyang inihanda. Noong handang-handa na ang mesa, "Kakain na po, halina po kayong lahat. Kakain na tayo, pasok na po kayo rito." Ito ang sigaw ni Rudy na hindi na naman nagbabanggit ng pangalan kahit isa sa mga kasama niya sa loob ng bahay. "Kakain na po, halina po kayong lahat, pasok na po kayo rito. Nakahanda na ang ating hapunan." Muling sigaw ni Rudy na nag-aalok sa kanyang lolo, tiyuhin, tiyahin at sa kanyang lola. Subalit maingay ang mga nasa kubo, nagtatawanan sa kanilang pinagkikwentuhan. Hindi nila naririnig si Rudy na tinatawag sila para kumain. "Halina po kayong lahat, pasok na po kayo rito. Kakain na po tayo, bata, matanda, may ngipin o wala. Pasok na po kayong lahat para kumain na tayo." At dahil nga sa maingay ang kanyang mga tinatawag, hindi naririnig si Rudy na tumatawag ito para kumain na sila. Sa pag-aakala ni Rudy na narinig na siya ng kanyang mga kasamahan sa bahay, ang kanyang lolo at lola, tiyuhin at tiyahin, tumayo siya sa isang sulok. Naghihintay na pumasok ang mga ito para kumain. Pero makalipas ang ilang saglit, biglang may narinig si Rudy kakaibang tunog. Nakakatakot na tunog. Nasindak si Rudy sa pagpasok ng lalaking nakakatakot. "Sino ka? Sino ka?" "Lolo! Tito Dapdap! Li kayo rito!" Yan ang sigaw ni Rudy na nagpapasaklolo sa kanyang mga kasamahan sa bahay. Ang mahiwagang lalaking pumasok, walang ano-ano'y binuhat ang isang dulo ng lamisa. Nahulog ang mga pinggan, baso at ang pagkain, nagkalat na ito sa sahig. Si Rudy hindi makapagsalita, hindi makakilos sa sobrang pagkasindak. Nakikita niya lang na dumadaos-dos ang mga pinggan at pagkain, nahuhulog sa sahig. Binaliktad ng lalaki ang mesa. Nagkalat sa sahig ang mga pagkain inihanda sana ni Rudy. Samantala sa loob naman ng kubo, patuloy na nagtatawanan ang kanyang Tito Dapdap, asawa nito at mga anak, maging ang lolo at lola ni Rudy. Masayang nagkikwentuhan ng mga ito, naghihintay na puntahan sila ni Rudy para tawagin upang kumain. Noong gutom na ang mga ito, sabay-sabay na silang pumasok sa bahay papunta sa kainan. Ito'y para tingnan kung nakahanda na ang kailang hapunan na inihahanda ni Rudy. Pero laking gulat nila nang makita nilang nagkalat ang mga natapon na pagkain sa sahig. Basag ang mga pinggan at baso, nakabaliktad ang lamesa. Si Rudy nakaupo sa isang sulok, tulala, takot na takot. "Rudy, anong nangyari? Anong nangyari rito, Rudy?" Yan ang pasigaw na tanong ng kanyang Tiyo Dapdap. Hindi sumasagot itong si Rudy. Tumulong na rin sa pag-uusisa ang kanyang lolo at lola. Tinatapik-tapik na si Rudy, tinatanong pero hindi pa rin makapagsalita si Rudy. Tulala, wala pa sa sarili. Sinampal na siya ng kanyang Tiyo Dapdap. Malakas na sampal pero parang hindi ito alintana ni Rudy. Hindi siya kumikibo. Aksidente namang lumabas ang isang pusang itim na alaga ng kanyang lolo at lola, galing sa silid. Duman ito kay Rudy at ikiniskis pa ang katawan nito sa binti ni Rudy. Dito na biglang bumalik ang ulirat ni Rudy. "Tito, lolo, lola, merong pumasok na lalaking maitim, malaki ang katawan, nakakatakot ang itsura. Binaliktad ang mesa. Nakakatakot talaga, lola. Hindi ko kilala yung lalaki. Hindi ko kilala. Ngayon ko lang yun nakita." Yan ang takot na wika ni Rudy. Sinong lalaki, anong lalaki at saan ang galing? Yan ang tanong ng kanyang Tiyo Dapdap.
Basta, Tito, pag sigaw kong halina kayo, tinatawag ko kayo para kumain. Biglang pumasok ito. Nakakatakot talaga ang itsura. Bigla niyang iniagat ang isang dulo ng mesa at binaliktad ito kaya natapon ang mga pagkain. Nagkabasag-basag ang baso at ang pitsil. Yan ang takot na takot pa rin na pahayag ni Rudy. Hindi na nag-usisa pa ang lolo at lola ni Rudy dahil sa kanyang mga sinabi. Alam nilang elemento ng lupa ang pumasok at binaliktad itinapon ang kanilang pagkain. Rudy, apo, matagal ka na naming pinagsasabihan. Kung gabing magtatawag ka ng kahit sino sa atin, magbanggit ka ng pangalan. Kasi ang mga elementong lupa lumalabas ang mga iyan kung wala kang babanggiting pangalan kahit sino sa amin. Akala nila sila ang tinatawag mo. Ngayon apo, naniniwala ka na sa sinasabi namin? Yan ang pahayag ng mga matatanda kay Rudy. Si Rudy naman habang pinagsasabihan, dala ng kanyang pagkamangha at patuloy na nahihiwagaan sa nangyari, hindi ito kumikibo at nakatayo lang sa isang sulok.